Sa wakas, nanumbalik ang katahimikan ng hating gabi sa maliit na kainan ni Elena sa isang eskinita sa Quezon City. Matapos ihatid ang huling customer at baliktarin ang karatula sa pinto na may nakasulat na "Preparing for tomorrow", biglang bumigay ang pagod sa katawan ni Elena. Isang pamilyar at matamis na amoy ng natirang ulam ang humaplos sa kanyang ilong. Ang stainless steel na lamesa sa kusina na kaniyang masusing pinakintab ay malabong kumikinang habang sinasalamin ang mainit na kulay ng ilaw. Sumalampak siya ng malalim sa isang silya at bumuntong hininga. Tapos na naman ang isang araw. 5 taon na ang nakalipas mula nang tuldukan niya ang malaimpyernong buhay may asawa, gamit ang kakarampot na sustento mula sa kanyang dating asawa at ang maliit na ipon na iniwan ng yumaong ina. Isinugal niya ang lahat para buksan ang maliit na kainan na may 8 upuan lamang sa counter. Ang kusina ni Elena. Ang tanging kasama niya sa kalungkutan ay ang kwaderno ng mga resip na pamana ng kanyang ina. Araw-araw, walang sawang niyang hinalo ang mga kaldero upang muling buhayin ang lasa ng kanyang ina. Ang pagsisikap na iyon ay nagbunga at ngayong gabi, sa wakas ay na-feature siya sa isang sikat na food segment sa isang national TV network. Mula nang magsimula ang broadcast, hindi na tumigil sa pagring ang telepono ng kainan. Sa screen ng kanyang smartphone, mahigit 100 missed calls na ang nakatambak. Ang sarili niyang nakikita sa salamin ay isang 31 taong gulang na babae. Ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata na inukit ng 10 taong pagsasama ay tila bahagyang lumalim dahil sa 5 taong paghihirap. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mukha ay may kakaibang liwanag. Mukhang magiging abala na naman bukas. Bulong niya sa sarili at muling tumayo si Elena. Tambak pa ang mga kailangan niyang ihanda para bukas. Sa ibabaw ng sangkalan, magandang nakahanay ang kangkong na gagamitin para sa adobong kangkong at ang lapu-lapu para sa escabeche. Ang ritmikong tunog ng kanyang kutsilyo ay malamyos na umalingaw-ngaw sa tahimik na kainan. Ito ang himig ng pag-asa na tinutugtog ng kanyang bagong buhay. Ngunit, ang payapang himig na iyon ay biglang pinunit ng malakas na pagring ng kanyang smartphone. Nagpakita sa screen ang isang hindi kilalang numero. Itinigil ni Elena ang kanyang ginagawa at nagtatakang tinitigan ang screen. Sino naman kaya ito sa ganitong oras? Baka reservation, isip niya. Pinunasan niya ang basang kamay sa kanyang apron at pinindot ang call button. Hello? Kusina ni Elena po. Kalmado, ngunit may diin ang kanyang boses. Ang karaniwan niyang boses bilang may-ari ng kainan. Subalit, ang boses na narinig niya mula sa kabilang linya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Aba, president ka na pala ngayon. Ako to, si Mama Cora. Isang malagkit at tila boses ng ahas ang boses ng kanyang dating biyenan, si Corazon. Ang dulo ng mga daliri ni Elena ay nanlamig na parang yelo. Isang boses na 5 taon na niyang hindi narinig. Ang 10 taon na hindi man lang siya tinawag sa pangalan, kundi ikaw lang nang ikaw ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ano po ang kailangan ninyo? Wala na po tayong relasyon sa isa't isa. Pilit na itinago ni Elena ang panginginig ng kanyang boses at malamig na sumagot. Ang kanyang puso ay kumakabog sa isang nakakakabang ritmo. Naku, huwag ka namang ganyan. Napanood kita sa TV kanina. Ang galing mo naman pala, Hija. Ang boses ni Cora ay nababalutan ng isang huwad na kabaitan na parang pinahiran ng mantika. Lalo nitong pinanindig ang balahibo ni Elena. Ano po ang pakay ninyo? Napahawak si Elena sa lamesa sa kusina. Hirap na siyang manatiling nakatayo. Ang dibdib niya ay malakas na kumakabog. Aba, umuunlad ang negosyo mo, tapos pinupuri ka ng mama mo, ganyan ang isasagot mo? Hindi ba't pamilya tayo? Tuwang-tuwa ako para sa'yo noong nakita kitang nasa TV. Parang ako na mismo ang nandoon. Humagikgik si Cora. Sa pandinig ni Elena, ang tawa na iyon
ay parang bulong ng isang demonyo. Hindi ko po kailangan ang pagbati ninyo. Paumanhin po. Ayaw na niyang makipag-usap pa. Nang akmang ibababa na ni Elena ang tawag, biglang nagbago ang tono ni Cora. Sandali! Ang boses ni Cora ay naging sintalas ng isang kutsilyo. Yung sustento na kinuha mo noong naghiwalay kayo, di ba? Sa mga salitang iyon, kumunot ang noo ni Elena. Anong meron doon? Hindi ba't pinaghirapan niyo ng anak kong si Paulo? Dugot pawis niya yon. Kung may konsensya ka, dahil sa pera namin kaya ka nakapagtayo ng ganyang kagandang restaurant, nararapat lang na padalhan mo kami ng 10% ng kita mo buwan-buwan. Yan ang tamang gawin ng isang taong may utang na loob, hindi ba? Ang tono niya ay parang naniningil ng perang ipinatago. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang narinig. Mama Cora, seryoso po ba kayo sa sinasabi ninyo? Ang sustento na yon ay kinilala ng korte bilang lehitimong karapatan ko para sa 10 taon na pamumuhay na parang alipin sa bahay ninyo. At ang kainan na ito ay bunga ng dugo at pawis ko. Nanginginig ang boses ni Elena sa hindi mapigilang galit at hinanakit. Ano ka mo? Matapos kitang kupkupin at hayaang magsanay magluto sa bahay ko, kinalimutan mo na ang utang na loob mo at ganyan ka pa kung magsalita. Kung may pasasalamat ka, dapat tahimik ka na lang na nagbabayad. Ang maskara ni Cora ay tuluyan ng natanggal at ang matinis niyang sigaw ay tumusok sa eardrum ni Elena. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Huwag na po kayong tatawag ulit dito. Pasigaw na sabi ni Elena at marahas na pinatay ang tawag. Ang kamay niyang humahawak sa smartphone ay hindi mapigilan sa panginginig. Napasandal si Elena sa pader ng kusina at napaupo na parang nawalan ng lakas. Huminga siya ng malalim, ngunit parang hindi makapasok ang hangin sa kanyang mga baga. Samantala, sa kabilang linya, tinitigan ni Cora ang smartphone na nag-iingay at namula ang mukha na parang demonyo sa galit. Walang hiyang babae! Pinatayan ako ng telepono! Ang sigaw ni Cora ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Akala mo kung sino ka ng sikat, pero simula pa lang to. Tandaan mo yan, ang bulong na iyon ay ang pasimula ng mahabang bangungot na sasapitin ni Elena. Hindi niya pa alam na ang isang tawag sa telepono na iyon ay ang tawag ng demonyo na muling hihila sa kanyang buhay pabalik sa impyerno. Ng mga oras na iyon, sa isang marangyang kondominium sa Makati, ibang-iba ang tanawin. Ang biyenan niyang si Cora ay malalim na nakaupo sa isang mamahaling Italian sofa. Galit na nakatitig sa screen ng TV. Ang kanyang 62 taong gulang na mukha ay natatakpan ng makapal na makeup na parang isang maskara. Sa screen, ipinapalabas ang replay kung saan pinupuri ng isang food vlogger ang mga luto ni Elena. Paolo, tingnan mo nga to! Yung babaeng yun! Yung malas na pinalayas natin sa bahay, bakit nandoon siya sa TV? Sigaw ni Cora na nanlalaki ang mga mata at biglang tumayo mula sa sofa. Ipinakita sa screen ang simple ngunit maaliwalas na kusina ni Elena at ang nakangiting si Elena habang tinatanggap ang mga customer. Ang mga mata ni Cora ay unti-unting nag-apoy sa inggit. Hindi ako makapaniwala. Siya na daw ang presidente? Huwag niya akong patawanin. Mahigpit na hinawakan ni Cora ang remote control. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namuti sa higpit. Lumipat ang screen at ipinakita ang mahabang pila sa labas ng kainan ni Elena. Sa mga sandaling iyon, lumabas mula sa silid tulugan ang kanyang dating asawang si Paulo. Ang 38 taong gulang na lalaki ay kinukusot ang kanyang mga mata habang kinakamot ang magulo niyang buhok. Ma, ano ba yan? Ang aga-aga. Ang ingay-ingay mo. Sabi ni Paulo habang humihikab. Paolo, huwag kang magtulog-tulugan diyan. Tingnan mo to. Yung dati mong asawa, si Elena, nasa TV. Itinuro ni Cora ang TV. Pagkasulyap ni Paulo sa screen, nanigas ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Ano? Bakit nandyan yung babaeng yan? Di ba? Food show yan? Nanginginig ang boses ni Paulo.
Napaupo siya sa sofa na parang nawalan ng lakas. Sa screen, si Elena ay nahihiyang ngumingiti sa mga papuri ng customer ngunit halatang masaya. Tingnan mo, yung pila. Puno ng customer ang restaurant niya. Malaking pera yan. Malaking pera, sabi ni Cora na nanggigigil habang tinuturo-turo ang screen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang hayop na nakaamoy ng pera. Ma, noong naghiwalay kami, nagbigay ba tayo ng sustento sa kanya? Mga 300,000 yata yun, di ba? Sabi ni Paulo habang lumulunok. Oo, 300,000 piso. Ang perang pinaghirapan mo, walang hiya niyang tinangay. At sa perang yon, nagpatayo siya ng restaurant at lumabas pa sa TV. Nakakainis. Kung tutuusin, lahat ng yan ay galing sa pera natin. Ang bibig ni Cora ay kumibot na parang sa isang ahas. Kumuha siya ng calculator at nagsimulang pindutin ito na parang sinasapian. Kung may 50 customer sa isang araw at ang bawat isa ay gumastos ng 500 pesos, ang kita sa isang araw ay 25,000. Kung 25 araw silang bukas sa isang buwan, 625,000 yen. Ang pera ko. Ang mahal kong pera! Paulit-ulit na bulong ni Cora habang hinahampas ang sariling hita. Kinuha ni Paulo ang kanyang smartphone at hinanap ang pangalan ng kainan ni Elena. Sa isang food review site, daan-daang positibong review na ang nakalista. Ma, grabe to! Ang restaurant na to, isa na raw sa pinakamahirap makakuha ng reservation sa buong Maynila ngayon. Ipinakita ni Paulo ang screen sa harap ng mukha ni Cora. Kinuha ito ni Cora at binasa ang bawat review na may nanlilisik na mga mata. Ang kunot sa kanyang noo ay lalo pang lumalim. Hindi natin pwedeng palampasin ang gintong itik na to. Hinding-hindi, inihagis ni Cora ang smartphone sa mesa. Ma, may plano ka ba? Ibang tao na siya ngayon. Nag-aalalang tanong ni Paulo. Ibang tao? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa pera natin itinayo ang restaurant na yan. Saan sa tingin mo galing ang puhunan niya? Akala niya, makakatakas siyang solohin ang lahat ng kita? Hindi papayag ang isang Corazon de Leon. May karapatan din tayo sa parte natin! Idiniin ni Cora, sabay hampas sa mesa. Napatulala si Paulo sa kanyang ina. Sa kanyang isipan, bumalik ang mapapait na alaala. Sa isang maliit na studio type na apartment, tinitingnan niya ang mga demand letter mula sa mga loan shark. Ang kanyang utang, dahil sa interes, ay umabot na sa higit 1,000,000 piso. Nalugi siya sa stock market at ang negosyong sinimulan niya kasama ang mga kaibigan ay mabilis na nagsara. Sinong mag-aakala na may ganyang money-making machine pala si Elena? Baka swerte pala talaga siya. Bulong ni Paulo habang nakangiti, tinitingnan ang litrato ni Elena sa kanyang smartphone. Noong kasal pa sila, isa lang siyang masunurin at hindi pala imik na asawa na parang maginhawang kasambahay. Ginagawa niya ang gawaing bahay nang walang reklamo at tahimik na inaalagaan ang kanyang masungit na biyenan. Isang boring na babae. Oo nga pala, si Elena. Mabait yon at mahina ang loob. Konting lambing ko lang, baka bumalik na naman siya sa dati at maging sunod-sunuran sa akin. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Paulo. Hinanap niya ang numero ni Elena sa contact list ng kanyang smartphone. Hindi pa pala niya ito binubura. Hindi pa alam ni Elena ang impyernong plano na magsisimula. Hindi niya man lang naisip na ang mga demonyong nagpapanggap na dating pamilya ay muling mag-aasam na ngasabin ang kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, gaya ng dati, 5:00 ng madaling araw, tumayo si Elena sa harap ng kanyang kainan. Ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang balat, nagpapatatag sa kanyang loob. Ngunit, nang akmang itataas na niya ang roll-up door, nanigas ang kanyang mga paa. Sa salaming pinto ng kainan, malaking nakasulat gamit ang pulang spray paint ang salitang manloloko. Napatigil si Elena, tulala habang tinititigan ang masamang salita.
Ang kanyang puso ay malakas na kumabog. Sino ang gumawa nito? Nanginginig niyang hinawakan ang pulang pintura. Hindi pa ito tuluyang tuyo. Ibig sabihin, ilang oras lang ang nakalipas, may tumayo dito at isinulat ito. Naramdaman ni Elena na nawawalan siya ng dugo sa mukha. Nagmamadaling kinuha ni Elena ang mga panlinis at sinimulang kuskusin ang pintura. Ngunit ang kasamaang kumapit na ay hindi madaling alisin. Ang pulang mantsa ay nanatiling malabo na parang isang peklat. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sakto namang dumaan ang may-ari ng katabing panaderya at napasigaw sa gulat. Naku! Elena! Anong nangyari diyan? Grabe naman yan! Sinong demonyo naman ang gumawa niyan? Sabi ng mabait na matanda na may tunay na pag-aalala sa mukha. Ay, okay lang po, Mang Tonyo. Tatanggalin ko rin po agad. Huwag na po kayong mag-alala. Pilit na ngumiti si Elena habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Tumango-tango ang matanda at pumasok sa sarili niyang tindahan. Matapos ang halos 1 oras na pagkayod, halos hindi na makita ang pulang sulat. Napagod si Elena. Inunat ang kanyang likod at huminga ng malalim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang matalim na tingin ng isang tao sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Tanging ang malamig na hangin ng umaga ang dumaan. 10:00 ng umaga, si Cora ay dumalo sa isang pagpupulong ng kanilang Homeowners Association kung saan nagtitipon ang mga mayayamang may bahay sa kanilang subdibisyon. Sa lounge ng isang mamahaling hotel, 6 na babaeng kaedad niya, lahat ay bihis na bihis. Ay Cora, kumusta? Parang matamlay ka yata, sabi ng isang babae na may pag-aalala. Huwag niyo nang tanungin. Sa sobrang stress, hindi na ako makatulog, kaya ako nandito. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakasamang nangyari sa akin, sabi ni Cora, habang nagkukunwaring napabuntong hininga at umupo. Inilagay niya sa mesa ang isang kahon ng mamahaling pastry na dala niya. Pasensya na sa abala, pero para sa inyo to. Kainin ninyo habang pinakikinggan ang kaawa-awa kong kwento. Peke ang ngiti ni Cora. Nagpasalamat ang mga babae at kumuha ng pastry. Cora, ano ba talagang nangyari? May sakit ka ba? Tungkol kasi ito sa dati kong manugang. Hay, bakit ba naging ganito ang buhay ko? Tumingala si Cora sa langit, nag-aarteng iiyak na. Ang kanyang madramang kilos ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Yung dating manugang mo? Yung hiwalay na kay Paulo? Oo, siya nga. Malalaman ninyo kung gaano kabulok ang kaluluwa ng babaeng yon. Siguradong mahihimatay kayo. Sa loob ng 10 taon na nakitira siya sa amin, ginawa niya akong parang katulong. Ni hindi man lang siya nagluto ng matinong pagkain para sa akin. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong takot ako sa kanya, kaya hindi man lang ako makakuha ng sarili kong baso ng tubig? Walang kagatol-gatol na nagsinungaling si Cora. Ang mga mukha ng mga nakikinig na babae ay unti-unting sumimangot. Grabe naman! Sabi nila, nakakatakot daw ang mga kabataan ngayon, pero hindi ko akalain na ganyan kalala. Sabi ng isang babae na may pagkaawa. Hindi lang yan. Noong naghiwalay sila, tinangay niya ang lahat ng pera ng anak ko na maituturing na buong yaman na niya bilang sustento. At alam niyo ba kung anong ginawa niya? Yung walang hiyang restaurant na napanood sa TV kamakailan. Anong kapal ng mukha niya parang ngumiti sa TV na parang isang santa. Nasusuka ako, sabi ni Cora na parang totoong-totoo ang hinanakit habang dinadabog ang dibdib. Ano? Ibig sabihin, yung may-ari ng restaurant sa TV kahapon? Nanlaki ang mga mata ng mga babae sa gulat. Oo, lahat yon. Pera namin ang ginamit niya. Matapos niyang iwan ang asawa niya at apihin ang biyenan niya, ninakaw pa niya ang secret family recipe namin para gawing negosyo. Dapat siyang parusahan ng langit. Nanginginig sa galit na sabi ni Cora. Ang mga babae na tuluyan ng nalinlang ng drama ni Cora ay sabay-sabay na kinondena si Elena.
Grabe naman yan. Hindi siya tao. Habang nakukuha ang simpatya ng lahat, lihim na napangisi si Cora at nagpatuloy sa pagganap bilang biktima. Samantala, ang dating asawang si Paulo ay bumisita sa opisina ng may-ari ng building kung saan naroon ang kainan ni Elena. Ang may-ari ay isang mukhang mabait na lalaki na nasa mid-60s. Sino po sila? Nagtatakang tanong ng may-ari kay Paulo. Magandang araw po. Pasensya na sa biglaang pagbisita. Ako po ay may espesyal na ugnayan kay Ginang Elena na nagpapatakbo ng kainan sa unang palapag. Magalang na sabi ni Paulo. Nagkukunwaring isang disenteng tao. Ah, si Elena! Oo. Simula nang lumabas siya sa TV, hindi na maubos ang customer niya. Masaya rin ako para sa kanya. Nakangiting sabi ng may-ari. Opo. Kaya po ako naparito ay dahil mayroon akong napakahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Diretsahan na po. Pwede ko po bang bilhin ang building na ito? Sa sinabi ni Paulo, nanlaki ang mga mata ng may-ari. Ano? Ang building? Bakit naman biglaan? Nalaman ko po kasi na malapit nang i-redevelop ang lugar na ito, maliban sa building ninyo. Isang investment po. Ngunit, mayroon po akong isang kondisyon na dapat ninyong pakinggan. Ibinaba ni Paulo ang kanyang boses at tinitigan ng may-ari na parang isang ahas na nag-aabang sa kanyang biktima. Kondisyon? Napalunok ang may-ari. Ang kainan po sa unang palapag. Pagkatapos ng kasalukuyan nilang kontrata, anuman ang mangyari, hinding-hindi na ninyo sila bibigyan ng panibagong kontrata. Sa madaling salita, gusto kong paalisin ninyo ang babaeng yun sa building na ito. Malamig na kumislap ang mga mata ni Paulo. Nagpakita ng pag-aalinlangan ang mukha ng may-ari. Pero, ang paalisin si Elena na napakalakas ng negosyo nang walang dahilan. Labag yata yan sa tamang kalakaran. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Paulo. Babayaran ko po kayo ng doble sa kasalukuyang presyo ng building. Hindi po ito masamang alok para sa inyo. Heto po ang calling card ko. Hihintayin ko po ang sagot ninyo. Mayabang na iniabot ni Paulo ang card. Kinuha ito ng may-ari. At may komplikadong ekspresyon sa mukha habang malalim na nag-iisip. Isang masamang balak na inihahabi sa likuran. Hindi pa namamalayan ni Elena na ang lupang kanyang tinatapakan ay unti-unti nang gumuho. Makalipas ang ilang araw, hindi mapakali si Elena. Mula noong insidente ng graffiti, sunod-sunod na ang mga silent calls at masasakit na email na kanyang natatanggap. Bukod pa rito, kapag naglalakad siya sa palengke, ang mga taong dati inakangiting bumabati sa kanya ay tila umiiwas at kakaiba ang tingin. Mayroong mali. Isang hindi maipaliwanag na kasamaan ang dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Isang suki ang nagbalita sa kanya ng isang tsismis na hindi niya halos mapaniwalaan. Elena, alam mo ba? May nagtatangka raw na i-trademark ang pangalan ng kainan mo. Hindi agad naintindihan ni Elena ang ibig sabihin nito. Trademark? Trademark? Oo. Dahil sumikat ang kainan mo sa TV, baka may mga buwaya dyan na gustong gayahin ang pangalan at magtayo ng franchise. Mag-ingat ka. Sa mga salitang iyon, malakas na kumabog ang dibdib ni Elena. Ayaw niyang isipin, ngunit ang mapaghiganting tawag ni Cora ay sumagi sa kanyang isipan at ang pinakamasamang posibilidad ay pumasok sa kanyang ulo. Nanginginig niyang kinuha ang smartphone at tinawagan ng isang abogadong ipinakilala sa kanya ng isang kakilala. 2:00 ng hapon, kumatok si Elena sa pinto ng isang law office sa Ortigas. Pagpasok niya sa isang silid, isang babaeng abogado na nasa late 30s, mukhang matalino at kalmado, ang sumalubong sa kanya. Hinihintay po kita, Ginang Elena. Tungkol po sa trademark na nabanggit ninyo sa telepono, sabi ng abogado habang nakangiti at iniaabot ang kamay. Opo. Narinig ko po kasing may gustong gumamit ng pangalan ng kainan ko nang walang pahintulot, kaya hindi po ako mapakali. Sabi ni Elena habang umuupo at uminom ng tsaa para basain ang tuyo niyang lalamunan. Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo.
Kung pwede ko pong malaman, na iparehistro na po ba ninyo ang pangalan ng kainan ninyo? Maingat na tanong ng abogado. Hindi po. Sa sobrang abala sa araw-araw na operasyon, hindi ko man lang po alam na may ganoong proseso pala. Mahahabol pa po ba? Nagmamakaawang tumingin si Elena sa abogado. Bahagyang kumunot ang noo ng abogado at nagsimulang mag-type sa kanyang laptop. Ano po ulit ang pangalan ng inyong kainan? Kusina ni Elena po? Mahinang sagot ni Elena. Hinanap ng abogado ang database ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ang tunog lang ng keyboard ang maririnig sa tahimik na silid. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha at naging seryoso. Ginang Elena, malaking problema po ito. Mayroon na pong naunang nag-apply. Itinuro ng abogado ang screen ng laptop kay Elena. Muntik nang maputol ang hininga ni Elena sa nakita niya. Hindi maaari. Nanginginig na sabi ni Elena. Sa screen, malinaw na nakasulat na ang trademark na Original Kusina ni Elena, Main Branch, ay in-apply 2 araw pa lang ang nakalipas. At sa pangalan ng aplikante, malinaw na nakalagay, aplikante, Paolo De Leon. Paolo? Bakit niya ginawa to? Biglang namutla si Elena na parang papel. Ang sarili niyang pangalan ay ina-apply para mairehistro sa pangalan ng lalaking nanloko sa kanya. Ang katotohanan iyon ay walang awang sumaksak sa kanyang puso. Paumanhin po, Ginang Elena. Pero sa batas, karaniwan pong kinikilala ang naunang mag-apply bilang may-ari ng karapatan. Mahirap pong ipawalang bisa ang application na ito, malungkot na sabi ng abogado. Kung ganoon po, attorney, ibig sabihin, hindi ko na po magagamit ang sarili kong pangalan sa sarili kong kainan? Papayagan po ba ng batas ang ganyang kawalang katarungan? Hindi mapigilan ni Elena ang panginginig ng kanyang boses sa galit at pagkadismaya. Siyempre, maaari po tayong mag-file ng opposition o cancellation case. At habang nangyayari iyon, kailangan nating paghandaan ang pinakamasamang sitwasyon kung saan hindi ninyo magagamit ang pangalan ng inyong kainan. Bawat salita ng abogado ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Elena. Napasandal siya sa upuan. Pakiramdam niya ay binalot ng kadiliman ang kanyang isipan. Isang malaking pagkawala na parang ang buong buhay niya ay ninakaw. Paglabas sa opisina, pag-alagala si Elena sa syudad. Ang masayang tawanan ng mga tao ay parang nanggagaling sa malayo. Ang papalubog na araw ay tila salamin ng kanyang puso, madilim at mabigat. Ano ang gagawin niya? Paano siya lalaban? O baka naman, wala na siyang lakas para lumaban pa. Tumingala siya sa karatula ng kanyang kainan, kung saan nakaukit ang kanyang pangalan habang lumuluha. Darating din kaya ang araw na siya mismo ang magbababa ng karatulang iyon? Sa mga sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Galing sa supplier niya ng mga sangkap. Ang boses ng masayahing may-ari, na dati laging nakikipagkwentuhan, ay malamig at formal ngayon. Elena, pasensya na, pero kailangan mong bayaran ngayon din ang lahat ng utang mo sa amin. Kung hindi, hindi kami makakapag-deliver. Isang biglaan at walang awang hatol. Po? Sir? Bakit po biglaan? Di ba't napag-usapan na natin na sa susunod na linggo pa ang bayaran? Nanginginig ang boses ni Elena. Mahigpit kasi ang management. Kung walang bayad ngayon, wala nang isda at gulay na darating bukas. Bahala ka na. At marahas na ibinaba ang telepono. Habang natutulala si Elena, sunod-sunod na mensahe mula sa iba pang supplier ang dumating, lahat ay may parehong paniningil para silang nag-usap-usap. Halos mapaupo si Elena sa kalsada, pilit na pinipigilan ang sarili. Hindi ito nagkataon lang. May isang taong gustong tuluyan siyang patayin. Sa katotohanang iyon, nanindig ang lahat ng balahibo ni Elena sa takot. Isang linggo na ang nakalipas mula nang malagay siya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nilalangaw na ang kainan ni Elena. Itinigil ng mga supplier ang pagde-deliver ng sangkap, kaya hindi na siya makapagluto ng maayos.
Isa-isa na ring nawala ang kanyang mga suki. Isang umaga, nasaksihan ni Elena ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin mula sa kanyang kainan. Sa tapat ng luma niyang building, sa isang bagong-bagong gusali, may nakasabit na isang napakagarang karatula na kumikinang sa gintong mga letra. Original kusina ni Elena. Main branch. Napatigil si Elena sa gitna ng kalsada, tulala habang nakatingin sa karatula. Nahulog ang dala niyang bayong at nagkalat ang mga gulay sa semento. Hindi totoo to. Main branch daw? Kung ganoon, ano itong kainan ko? Nanginginig ang mga labi ni Elena. Ang kainan sa tapat ay doble ang laki kaysa sa kanya, at sa loob ng salaming pader, makikita ang mabilis na construction. Tumakbo si Elena pabalik sa kanyang kainan. Pagbukas ng pinto, napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa sobrang kaba at hindi siya makahinga ng maayos. 11:00 ng umaga, binuksan ang kainan sa tapat. Sa harap nito, nakahilera ang mga magagarang flower stand. Nakatayo sa labas ang kanyang dating biyenang si Cora. Suot ang isang mamahaling bestida, mayabang na nakatayo. Dumarating ang mga miyembro ng kanilang Senior Citizens Club. Naku! Cora, ang ganda ng restaurant mo. Parang palasyo, sabi ng isang matandang babae habang pumapalakpak. Nahihiya nga ako. Ang anak ko kasi, para makabawi sa nanay niyang laging pinapahirapan ng dati niyang asawa, nagsumikap para buksan ito. Halikayo, pumasok kayo. Marami akong inihandang masasarap na pagkain ngayon, sabi ni Cora na abot tenga ang ngiti habang inaanyayahan ang mga bisita. Sa pasukan, namimigay ng makintab na flyers ang dati niyang asawang si Paulo. Halikayo, halikayo! Ang pinakamasarap na lutong bahay sa buong Pilipinas, original kusina ni Elena. Grand opening ngayon. Bilang opening promo, lahat ng o-order ng set meal, may libreng isang ulam pa. Ang matinis na boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa kalye. Sa salitang libre, napapahinto ang mga tao at sumisilip sa loob. Pinanood ni Elena ang lahat mula sa bintana ng kanyang kainan na may pusong nagdurugo. Sa mga sandaling iyon, isang customer ang marahas na nagbukas ng pinto ni Elena at ipinasok lang ang ulo. Hoy ate, yung sa tapat pala ang main branch mo? Mas malaki at mas maganda doon. At mukhang mas maganda pa ang serbisyo. Hindi po, sir. Ang pangalan ko po ay ginamit lang nila ng pilit na nagpapaliwanag si Elena. Ngunit, iwinagayway ng lalaki ang kamay. Ay, ewan ko sa'yo. Ang dami mong sinasabi. May pila doon. Kung saan may tao, doon ang totoo. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaki at pumasok sa kainan ni Cora. Walang nagawa si Elena kundi tingnan ang likod nito. Nang may panghihina, 1:00 ng hapon, siksikan na ang kainan, sa tapat, sa gitna ng kusina. Si Cora, habang hawak ang ninakaw na recipe book ni Elena, ay nagkukunwaring nagluluto. Ngunit kahit sundin pa niya ang nakasulat, hindi niya makuha ang malalim na lasa na nagagawa ni Elena. Ma, ano ba tong sinigang na to? Walang lasa! Nagrereklamo ang mga customer. Sabi ng kapatid ni Paulo na si Bea, matapos tikman ito, ang ingay mo. Akala mo ba makukuha ko ang lasa ng propesyonal sa isang araw lang? Kumuha ka ng vetsin. Lagyan mo ng maraming puting pulbos na yan. Matutuwa na ang mga customer na yan. Inihulog ni Cora ang laman ng isang bote ng seasoning sa kaldero na parang niebe. Samantala, sa kainan ni Elena, ni isang customer ay walang pumasok. Sa loob ng tahimik na lugar, pinipigilan niya ang luhang gustong pumatak. Mula sa tapat, naririnig pa rin ang matinis na tawanan ni Cora. Nagtama ang kanilang mga mata. Nang mapansin siya ni Cora, kumaway ito at ngumiti ng mapanlait. Ang kilos na iyon ay parang nagsasabing, panalo ako, tapos ka na. Mahigpit na ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, nagdurugo. Mula sa kaibuturan ng kanyang sikmura,
Isang galit na parang kumukulong magma ang umakyat. Bakit? Bakit ninyo kayang magnakaw ng pag-aari ng iba nang walang konsensya? Sa mga sandaling iyon, isang part-timer na si Susan, na pinakamalapit sa kanya, ang maingat na nagsalita. Ma'am Elena, pasensya na po. Pero pwede po ba akong mag-resign simula ngayon? Umiwas ng tingin si Susan. Susan? Bakit biglaan? Nag-aalangang sumagot si Susan. Kasi po, inalok po ako ng trabaho sa tapat. Doble daw po ang sahod. May binabayaran po kasi kaming utang sa bahay. Pasensya na po talaga. Ang mga salitang iyon, ang huling dagok para kay Elena. Hindi lang customer, pati na rin ang pinagkakatiwalaan niyang kasama ay inagaw sa kanya. Pagkaalis ni Susan, naiwan si Elena na mag-isa sa loob ng walang lamang kainan. Mula sa tapat, patuloy pa rin ang malakas na tawanan. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay parang isang malamig na hamog na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Dito na ba magtatapos ang buhay ko? Ang kaisipang iyon ay nagsimulang mamuo sa isipan ni Elena. Mula nang magbukas ang kainan ni Cora, unti-unting nawalan ng kulay ang mundo ni Elena. Tuluyan nang nawala ang kanyang mga customer. Buong araw, hindi bumubukas ang pinto ng kanyang kainan. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig. Ang lugar na dating puno ng tawanan at masarap na amoy ng pagkain ay naging isang malamig at tahimik na puntod. Para dagdagan pa ang sakit, ang mga food review sites sa internet ay binaha ng mga masasamang komento tungkol sa kainan ni Elena. Iba ang lasa sa napanood ko sa TV. Manloloko. May nakita akong ipis galing sa kusina. Ang dumi. Yung may-ari daw. Inapi ang biyenan niya, kaya pinalayas. Kaya pala walang lasa ang luto niya. Mga walang basehan at masasamang komento. Mabilis itong kumalat at ang dating 5-star rating ng kainan ay bumagsak sa isang bituin. Walang tigil ang tawag para mag-cancel ng reservation. Minsan, mga mura pa ang naririnig niya sa kabilang linya. Tuwing tinitingnan ni Elena ang screen ng kanyang smartphone, pakiramdam niya ay umaakyat ang dugo sa kanyang ulo sa galit at parang dinudurog ang kanyang puso. Ang paniningil mula sa mga supplier ay lalo pang tumitindi. Pakiramdam ni Elena ay naiwan siyang mag-isa sa isang desyertong isla. Wala nang saysay na buksan pa ang kainan. Isang hapon, nanginginig na isinulat ni Elena sa isang papel ang sarado muna. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, pansamantala po kaming sarado, paumanhin po. Nang idikit niya ang papel sa salaming pinto, naramdaman niyang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Parang isinasara na niya ang mismong libro ng kanyang buhay. Isinara ni Elena ang roll-up door at tumakbo pa uwi sa kanyang maliit na apartment. Hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo lang siya sa malamig na sahig at isinubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Wala nang luhang lumalabas. Ang kanyang puso ay sobrang nasaktan na parang nawala na ang kanyang kakayahang makaramdam. Sa dilim, tanging ang tibok ng kanyang puso ang malakas na naririnig. Ang isang araw ay parang isang linggo. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Mabilis na bumagsak ang kanyang timbang at ang kanyang refleksyon sa salamin ay parang isang kaluluwang walang buhay. Ang peking kainan sa tapat ay patuloy na dinudumog. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, nakikita niya ang kumikinang na ilaw ng kanilang karatula. Ang paminsan-minsang tawanan ng mga customer ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Bakit ako lang ang nagkakaganito? Naging mabuti lang naman ako at nagsumikap. Tanong niya sa hangin, ngunit walang sagot. Tanging ang malamig na dilim ng kalungkutan ang lalong lumalamon sa kanya. Isang gabi, lasing na nagpunta si Paulo sa harap ng apartment ni Elena. Elena, naririnig mo ba ako? Talo ka na. Kahit wala ka, ang lakas-lakas ng restaurant ko. Ang bastos niyang sigaw ay yumanig sa mga pader ng apartment. Nagtalukbong si Elena ng kumot, tinakpan ang kanyang mga tainga, at hinintay na lamang na lumipas ang bagyo. Wala na akong pakialam sa lahat.
gusto ko nang mawala. Ang mga ganoong kaisipan ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Sa mga sandaling iyon, lampas 11:00 na ng gabi, may kumatok ng marahan sa pinto. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga at nanigas. Si Paulo na naman ba? O maniningil ng utang? Hindi siya makagalaw sa takot. Nagpatuloy ang pagkatok. Miss Elena? Kusina ni Elena? Nandyan po ba kayo? Ang narinig niya mula sa labas ay boses ng isang hindi kilalang lalaki, kalmado. Nagtataka man, inilagay ni Elena ang kadena sa pinto at dahan-dahang binuksan ito ng kaunti. Sa siwang, nakita niya ang isang lalaking nakasuit. Mukhang seryoso, nasa 40s. Sino po sila? Mahinang tanong ni Elena. Bahagyang nagulat ang lalaki nang makita ang pagod na mukha ni Elena. Pasensya na po sa abala sa gabi. Ako po si Marco Reyes, mula sa TV Network. Inabot ng lalaki ang isang business card sa siwang ng pinto. Nakasulat dito, TV Network, Public Affairs, Producer, Marco Reyes. Marco, pamilyar ang pangalan. Siya yata ang producer ng programa na unang nag-feature sa kanyang kainan. Bakit siya nandito? Sa puso ni Elena, isang maliit ngunit tiyak na liwanag ang sumilay. Ito na kaya ang daan palabas sa madilim at mahabang tunnel na ito? O isa lang itong malupit na ilusyon na magdadala sa kanya sa mas malalim na kawalan ng pag-asa? Hindi pa alam ni Elena ang sagot. Tinitigan ni Elena ang mukha ni Marco mula sa siwang ng pinto. Bakit siya binisita ng isang taga-TV network sa ganitong pagkakataon? Hindi niya mabasa ang intensyon nito, kaya nanatili siyang maingat. Parang nabasa ni Marco ang nasa isip ni Elena at nagsalita sa isang kalmado at tapat na boses. Pasensya na po talaga sa biglaang pagbisita. Pwede po bang pakinggan ninyo ang sasabihin ko? Inimbestigahan ko po ang mga nangyayari sa inyo. Sa mga salitang iyon, natinag si Elena. Alam niya ang kanyang sitwasyon? Naglakas loob si Elena at tinanggal ang kadena sa pinto. Pagpasok ni Marco sa kwarto, bahagya siyang napatingin sa magulong paligid, ngunit agad ding bumaling kay Elena at yumuko ng malalim. Paumanhin po sa abala, umiling lang si Elena at naupo sa sahig, kaharap siya. Pabayaan niyo na po ako. Tulad ng nakikita ninyo, tapos na po ako. Walang buhay ang kanyang mahinang boses. Tinitigan siya ni Marco na may awa, ngunit may seryosong determinasyon. Hindi pa po kayo tapos, Miss Elena. Biktima po kayo ng isang masamang patibong. Mula sa kanyang briefcase, kinuha ni Marco ang ilang dokumento at isang USB. Mula po nang magsara ang kainan ninyo, inimbestigahan ko na po ang paligid ninyo. Ito po ang testimonya mula sa isang real estate agent na nagsasabing ang dati ninyong asawa ay nakipag-ugnayan sa may-ari ng building ninyo at inalok ito ng napakalaking halaga para bilhin. Inilapag ni Marco ang isang dokumento sa harap ni Elena. Nakasulat dito ang petsa at buod ng usapan ni na Paulo at ng may-ari. Bukod pa po rito, ang mga masasamang komento sa food review sites nang itrace po namin ang IP address. Karamihan po ay galing sa bahay ng dati ninyong biyenan at sa mga internet cafe sa paligid nito. Sunod-sunod na hindi ka panipaniwalang katotohanan ang lumabas sa bibig ni Marco. At ito po ang pinakamatibay na ebidensya. Isinaksak ni Marco ang USB sa kanyang laptop at ipinakita ang isang video. Sa screen, makikita ang isang madilim na eskinita, nandoon si Paulo at dalawang hindi kilalang lalaki. Ang audio ay galing sa isang hidden mic, medyo mahina, ngunit ang usapan ay nakakagulat. O, nagawa niyo ba ng maayos? Pinutol niyo na ba lahat ng supply ng sangkap sa restaurant na yon? Opo, boss. Ayon sa utos ninyo, siguradong mamumulubi na yung babaeng yon. Eto ang bayad. Kahit anong mangyari, huwag niyong babanggitin ang pangalan ko. Malinaw na nakita sa video na nag-abot si Paulo ng isang makapal na sobre sa mga lalaki. Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Ang sabay-sabay na pag-atras ng kanyang mga supplier
ay hindi nagkataon lang. Si Paulo ang may pakana ng lahat. Bakit? Bakit nila ginagawa to? Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi ko po alam. Pero isa lang po ang sigurado ko. Ang luto ninyo ay hindi dapat mawala dahil lang sa mga ganitong klaseng paninira. May diin sa boses ni Marco. 6 na buwan na po ang nakalipas mula nang una kong ma-feature ang kainan ninyo at sariwa pa rin po sa alaala ko. Ang ginawa ninyong sinigang, hindi lang po iyon basta pagkain. Iyon po ang lasa ng sinigang na niluluto ng yumaong nanay ko. Huminto sandali si Marco. Tila may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang luto ninyo ay may kakayahang magpainit ng puso ng tao. May kakayahang buhayin ang mga alaala. Hindi po makatarungan na ang isang tunay na kusinero ay hahayaang manakawan ng lahat ng isang pekeng tao. Ang tapat na mga salita ni Marco ay unti-unting tumagos sa tuyong puso ni Elena. Naramdaman niya ang pagbabalik ng isang mainit na damdamin mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Pero wala na po akong, mahinang sabi ni Elena. Meron po. Nasa inyo po ang talento. At nasa inyo ang tunay na lasa na kayo lang ang mayroon. Bakit? Hindi po natin ito patunayan muli sa buong mundo? Kumuha si Marco ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Sa cover, nakasulat, proposal para sa isang malaking cooking show. Pambansang hari ng kusina. Ito po ang bagong cooking show na itinataya ng aming network mula sa buong bansa. Magtitipon ang mga magagaling na kusinero para maglaban. Miss Elena, gusto ko po sanang sumali kayo sa programang ito bilang isang special contestant. Inilahad ni Marco ang proposal sa harap niya. Ang luto ninyo ay may kapangyarihang magligtas ng puso ng tao. Naniniwala po ako dyan. Patunayan niyo po ulit yan gamit ang sarili ninyong mga kamay. Tinitigan ni Elena ang proposal at ang seryosong mukha ni Marco. Kaya ko pa kaya? Kaya ko pa kayang bumangon? Takot at pag-aalinlangan ang bumalot sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang isang maliit, ngunit tiyak na apoy na muling nag-aalab sa kanyang puso. Ito ang apoy ng kanyang dangal bilang isang kusinero. Nanginginig na kinuha ni Elena ang proposal. Pambansang hari ng kusina. Ang makapangyarihang titulo ay tila napakaliwanag at napakabigat para sa kanya ngayon. Isang, tulad ko, sa ganoong kalaking entablado. Kilala na po ang mukha ko. Iniisip po ng mga tao na isa akong manloloko, isang masamang babae. Puno pa rin ng takot ang boses ni Elena. Kaya nga po kayo sasali. Mariing sabi ni Marco. Walang magbabago kung mananatili lang kayo sa labas ng ring at hahayaang batuhin. Umakyat po kayo sa ring at patunayan nyo sa kanila, gamit ang inyong galing, kung sino talaga kayo. Hindi lang po ito isang cooking show. Ito po ang laban para bawiin ang inyong panga-20 at dangal. Ang mga salita ni Marco ay malakas na yumanig sa puso ni Elena. Laban. Oo, ito ay isang laban. Hindi niya hahayaang yurakan siya ng walang katarungang kasamaan na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang proposal. Kung sasali po ako, maipapakita po ba talaga natin ang katotohanan? Nangangako po ako. Ako mismo ang magpapatunay na wala kayong kasalanan. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-focus sa pagluluto ng pinakamasarap na pagkain. Ang matatag na tingin ni Marco. Nakita ni Elena ang walang halong katapatan sa mga mata nito. Dahan-dahan, ngunit malinaw siyang tumango. Sige po, gagawin ko. Ilalaban ko po ito ng buong buo. Sa mga sandaling iyon, ang nawalang liwanag sa mga mata ni Elena ay muling nagbalik. Ito ang liwanag ng determinasyon ng isang taong aahon mula sa impyerno. Samantala, sa pekeng kainan, nagbibilang ng kita sina Paulo at Cora habang nagtatawanan. Ma, ang laki ng kita natin ngayon. Salamat talaga sa recipe book na iniwan ni Elena, sabi ni Paulo habang iwinawagayway
ang isang wad ng pera. Siyempre, ang 10 taong pinaghirapan niya, nakuha natin sa loob lang ng isang buwan. Mula ngayon, gagawin nating franchise sa buong Pilipinas itong Original Kusina ni Elena, sabi ni Cora habang umiinom ng mamahaling alak. Sa mga sandaling iyon, isang anunsyo ng bagong programa ang lumabas sa TV. Ang pinakamalaking cooking competition ng taon, handog ng aming network, ang pangalan, Pambansang Hari ng Kusina. Ang mananalo ay mag-uuwi ng 10 milyong piso at isang exclusive contract mula sa isang malaking food company. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni na Paulo at Cora. 10 milyon! Sabay nilang sabi. Malakas na umalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang paglunok. Paolo, sumali ka dyan, nanginginig na sabi ni Cora. Ano? Ako! Hindi naman ako marunong magluto. Nandyan ang recipe book. Sundin mo lang yon kahit sino magiging magaling na chef. Kapag nanalo ka, makukuha mo ang 10 milyon, kasikatan, lahat-lahat. Ang mga mata ni Cora ay nagniningas na sa kislap ng pera. Naengganyo si Paulo. Oo nga, ako na ngayon ang may-ari ng pinakasikat na restaurant sa Maynila. Kapag lumabas ako sa TV at lalo pang sumikat, mababayaran ko na lahat ng utang ko at ang mga babae magkakandara pa sa akin. Ako ang magiging numero 1 kusinero sa Pilipinas. Mayabang nang ngumiti si Paulo. Ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng umikot. Si Elena at Paulo, liwanag at dilim. Ang totoo at ang peke ang kanilang landas ay muling magtatagpo sa isang malaking entablado na mapapanood ng buong bansa. Hindi pa alam ni Elena na sa dulo ng laban na ito, naghihintay ang mas matinding pagsubok. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang sigurado. Sa entabladong iyon, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ang apoy ng paghihiganti ay tahimik, ngunit marahas na nag-aalab sa kanyang mga mata. Araw ng unang round ng Pambansang Hari ng Kusina. Ang malaking studio ng TV network ay puno ng tensyon. 30 piling kusinero mula sa buong bansa, ang tahimik na nakatayo sa harap ng kani-kanilang istasyon. Nakasuot si Elena ng puting-puting chef's coat at huminga ng malalim. Ang puso niya ay kumakaripas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Diretso ang tingin sa unahan. Sa isang sulok ng studio, nandoon din si Paulo. Tinitingnan niya ang ibang mga kusinero nang may pagmamaliit, mayabang ang ngiti. Maya-maya, lumabas ang host sa entablado. Magandang araw sa lahat! Ang tema natin ngayon ay team battle. 5 tao sa isang team at kailangan ninyong gumawa ng isang kumpletong course meal. Nagkagulo ang studio. Ang mga leader ng team ay pinili sa pamamagitan ng bunutan. At sa laro ng tadhana, parehong nabunot sina Elena at Paolo bilang leader. Oras na para pumili ng miyembro. Sa panig ni Elena, 4 na kusinero na may ningas ng determinasyon sa kanilang mga mata ang lumapit. Humanga sila sa dedikasyon ni Elena na napanood nila sa TV at gusto nilang makasama siya sa laban. Samantala, sa team ni Paulo, mga veteranong kusinero na mukhang mayayabang ang sumama. Marahil ay naakit sila sa pangalan ng sikat na original kusina ni Elena. Tingnan mo yon. Puro mga baguhan ang kinuha. Naglalaro lang yata sila, sabi ni Paulo habang tumatawa. Bago magsimula, nag-usap muna ang team ni Elena. Salamat sa inyong lahat. Magtiwala tayo sa isa't isa at gawin natin ang pinakamasarap na pagkain. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang inyong specialty? Chef, ako po. Magaling sa appetizers gamit ang sariwang seafood. Ako naman po, sa desserts, walang tatalo sa akin. Sunod-sunod na sumagot ang mga batang kusinero. Ngumiti si Elena at maingat na isinulat ang kanilang mga sinabi. Magaling! Gamitin natin ang galing ng bawat isa. Ako na ang bahala sa main course at sa kabuuang balanse. Magtulungan tayo at mag-enjoy. Sa mga salitang iyon, nawala ang kaba sa mukha ng kanyang mga miyembro.
Kabaligtaran naman ang nangyari sa team ni Paulo. Makinig kayo! Sundin nyo lang ang lahat ng sasabihin ko. Walang kokontra. Igalaw nyo lang ang mga kamay ninyo ayon sa utos ko. Naintindihan? Mayabang na sabi ni Paulo. Halatang nainis ang mga veteranong kusinero at nagsimula na ang laban. Ang team ni Elena ay gumalaw na parang iisang katawan maayos, tahimik at episyente. Nagtutulungan sila sa pagbuhat ng mabibigat na kaldero at laging may salamat sa bawat pag-abot ng sangkap. Wow! Ang sarap ng sauce na to. Ang galing nyo! Sabi ni Elena matapos tikman ang gawa ng isang miyembro. Dahil po yan. Sa magaling ninyong paggabay, chef. Lalo po akong ginaganahan. Ngunit ang team ni Paulo ay parang isang gubat. Sigaw dito. Sigaw doon si Paulo kaya nagkagulo ang lahat. Hindi! Hindi ganyan! Hindi mo ba ako naririnig? Lakasan mo ang apoy! Bobo! Sa sigaw ni Paulo, nanginginig na halos mabitawan ng isang miyembro ang hawak niyang plato. Napakabigat ng atmosphere sa kanilang kusina. Lumipas ang 2 oras at dumating na ang oras ng paghuhusga. Unang inihain ang luto ng team ni Paulo. Maganda tingnan, ngunit nang tikman ng mga hurado, sunod-sunod silang sumimangot. Maganda lang sa paningin, pero watak-watak ang lasa. Walang pagkakaisa. Hindi ito matatawag na course meal. Sa masasakit na komento ng mga hurado, namutla si Paulo. Sumunod ang team ni Elena. Simple lang, ngunit bakas ang pagmamahal sa bawat putahe. Nang tikman ng isang hurado ang appetizer, nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Napakasarap! Parang dinala ako sa dalampasigan. Ang ganda ng daloy ng mga pagkain. Bawat isa ay nagpapatingkad sa susunod. Kitang-kita ang galing ng kanilang teamwork sa lasa. Humanga ako. Ang resulta ay malinaw na. Tambak ang pagkapanalo ng team ni Elena. Nagyakapan sila sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Elena ang lahat ng kanyang pinagdaanan at mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng taping, isang batang kusinero mula sa team ni Paulo ang lihim na lumapit sa producer na si Marco. Sir Marco, may gusto po akong sabihin. May gusto po akong isumbong. Ano yon? Makikinig ako. Matalas na tingin ni Marco. Yung leader po namin, si Paulo. May pinakita po siyang litrato ng isang notebook sa amin. Sabi niya, ito daw ang secret recipe at ito ang sundin namin. Ipinakita ng kusinero ang isang litrato sa kanyang telepono. Malinaw na nakita doon ang pahina ng recipe book na isinulat ni Elena ng may dugo at pawis. Kumislap ang mga mata ni Marco. Pwede mo bang isend sa akin yan ngayon din? Napakahalagang ebidensya nito. Opo, syempre. Hindi po katanggap-tanggap na may isang tulad niya na nagpapanggap na kusinero. Paglabas ni Elena sa studio, may isang itim at mamahaling kotse na naghihintay. Mula dito, isang hindi inaasahang tao ang bumaba. Ang mga ebidensyang hawak ni Marco, tinitigan niya ito ng may malamig na determinasyon. Checkmate, ngayon na ang simula ng ganti. Ang naghihintay kay Elena sa labas ng studio ay isang taong muling magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Mula sa likod ng itim na kotse, dahan-dahang bumaba ang isang matandang lalaki na may maayos na puting buhok at kagalang-galang na tindig. Pamilyar ang mukha niya. Halos araw-araw siyang nakikita sa business news. Siya si Don Ricardo De Leon, ang tagapagtatag ng pinakamalaking food company sa bansa, ang De Leon Foods. Don Ricardo. Bakit po kayo nandito? Natulala si Elena. Lumapit si Don Ricardo at magalang na yumuko. Ginang Elena, ako po si Ricardo De Leon ng De Leon Foods. Napanood ko po kayo kanina. Napakagaling ng inyong mga luto. Natauhan si Elena. Naku, hindi po. Bakit po ang isang tulad ninyo ay nagmamadaling yumuko si Elena? Ngumiti si Don Ricardo. Ang totoo, mga 1 taon na po ang nakalipas, nakakain na ako sa inyong kainan. Naaalala niyo pa po ba? 1 taon na po.
Pilit na inalala ni Elena, ngunit mahirap tandaan ang isang partikular na tao sa dami ng kanyang customer. Naiintindihan ko. Isa lang naman po akong ordinaryong customer noon. Noong mga panahong iyon, may malubhang sakit ang aking asawa at tuluyan nang nawalan ng ganang kumain. Kahit isang patak ng tubig, hirap siyang lunukin. Napakasakit pong tingnan siyang unti-unting nangangayayat. Bahagyang nanginig ang boses ni Don Ricardo. Ngunit noong araw na iyon, sa inyong kainan, ang isang mangkok ng sinigang na puno ng puso ninyong ginawa. Nang matikman iyon ng aking asawa, bigla siyang napaiyak at sinabing, "Masarap." At dahan-dahan niyang inubos ang lahat. Iyon po ang huli niyang pagkain sa buong buhay niya. Kumuha si Don Ricardo ng isang puting panyo at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Sa malungkot ngunit napakagandang kwentong iyon, nanikip ang dibdib ni Elena. Don Ricardo, hindi ko po alam na naging bahagi pala ako ng ganoon kahalagang alaala. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Napaiyak na rin si Elena. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat. Binigyan mo ang aking asawa ng pinakamagandang huling regalo. Isa kang hiyas na natabunan sa putik. Ang iyong busilak na puso ay hindi dapat yurakan ng mga peking taong iyon. Lumapit si Don Ricardo at marahang hinawakan ang magaspang na kamay ni Elena. Napakainit ng kanyang mga kamay. Mayroon akong isang private food research laboratory. Kumpleto sa lahat ng modernong kagamitan. Hanggang sa araw ng finals, doon ka magsanay para walang makaistorbo sa iyo. Lahat ng kailanganin mo, ako ang bahala. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Don Ricardo ang isang gintong card key at inilagay sa palad ni Elena. Don Ricardo, hindi ko po ito matatanggap. Sobra-sobra na po ito. Hindi. Karapat-dapat ka rito. Ipakita mo sa mga walang hiyang peking iyon kung sino ka. At sa paggawa mo niyan, matutulungan mo na rin ako. Sa mga salitang iyon, wala nang nasabi si Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong card key. Hindi lang ito isang susi. Ito ang sinulid ng pag-asa na humihila sa kanya mula sa bingit ng kawalan. Kinabukasan, pinuntahan ni Elena ang laboratorio. Pagbukas niya ng pinto, napanganga siya. Sa kanyang harapan, nakahilera ang mga pinakabagong kagamitan sa pagluluto na parang galing sa hinaharap. Wow! Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makakapagluto sa ganitong lugar. Mula sa kanyang dala, kinuha niya ang recipe book ng kanyang ina. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang mag-isa, ngunit makabuluhang laban ni Elena. Samantala, sa peking kainan, namutla si Cora habang binabasa ang isang online news article, ang kusinerang. Nasa bingit ng pagkatalo, na si Elena muling aahon sa tulong ng tycoon na si Don Ricardo de Leon. Ano? Anong ibig sabihin nito? Inihagis ni Cora ang telepono sa sahig. Ang kanyang anak na si Bea ay namutla. Mama! Masama to! Si Don Ricardo de Leon, siya ang hari ng food industry sa Pilipinas. May nakuha siyang napakalaking kakampi. Don Ricardo? Ang isang hamak na may-ari ng karinderya at isang mayaman na tycoon? Nakakainis! Mamamatay ako sa galit! Paulit-ulit na hinampas ni Cora ang kanyang dibdib at pumasok sa kanyang kwarto, malakas na isinara ang pinto. Ang huling desperadong galaw ng isang hayop na nasukol ay magsisimula na. Dahil sa sitwasyon, gumawa ng isang desperadong hakbang si Cora. Tinawagan niya ang isang tabloid writer na may koneksyon sa underworld. Mr. Writer, isulat mo ang sasabihin ko. Ang laman ng sobreng ito ay sapat na para makagawa ka ng isang magandang kwento. Inabot ni Cora ang isang makapal na sobre. Tiningnan ng writer ang kapal ng sobre at ngumisi. Ano pong scoop ang gusto ninyo, ma'am? Yung walang hiyang kusinerang si Elena. Isulat mo na mayroon siyang immoral na relasyon kay Don Ricardo de Leon, na isa siyang maruming babae na ipinagbili ang katawan sa isang matandang hukluban para sa pera. Ipakalat mo yan sa buong mundo. Ang mga mata ni Cora ay nagliliyab sa galit. May ebidensya po ba kayo?
Tanong ng writer. Ebidensya. Trabaho niyong gumawa niyan. Mag-photoshop kayo ng litrato. Humanap kayo ng peking testigo. Marami kayong paraan. Naglabas pa si Cora ng isa pang wad ng pera. Tumingin ang writer sa pera at malalim na tumango. Makalipas ang 2 araw, isang napakasama at sensasyonal na artikulo ang lumabas sa online version ng tabloid. Ang madilim na lihim ng sikat na kusinerang si Elena. Ibinubulgar ang ipinagbabawal na relasyon kay Don Ricardo de Leon. Mabilis itong kumalat sa internet. Ang comment section ay napuno ng masasakit na salita. Sa laboratorio, nang makita ni Elena ang artikulo, nanigas ang buo niyang katawan. Ang kanyang telepono ay binaha ng mga bastos na mensahe. Ngunit, ang masamang atake na iyon ay mabilis na napigilan. 1 oras matapos mailathala ang artikulo, kumilos ang kinatatakutang legal team ng De Leon Foods. Agad silang nagsampa ng kasong libel laban kay Cora at sa publisher. Mabilis na nawala ang artikulo online at nakatanggap ng subpina sina Cora mula sa pulisya. Tinawagan ni Don Ricardo si Elena. Elena, pasensya na. Dahil sa akin, nasaktan ka pa. Hindi po, Don Ricardo. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Nadungisan ko pa po ang pangalan ninyo. Sabi ni Elena habang umiiyak. Huwag kang mag-alala. Ang isang Ricardo de Leon ay hindi basta-basta matitinag ng mga ganyang paninira. Ang mga abogado ko na ang bahala sa kanila. Mag-focus ka lang sa pagluluto. Sa mga salitang iyon, gumaan ang loob ni Elena. Noong gabing iyon, muli niyang isinuot ang kanyang chef's coat. Isa-isa niyang isinulat mula sa kanyang alaala ang mga resipe mula sa ninakaw na libro ng kanyang ina. Habang ginagawa ito, isang mahalagang bagay ang kanyang napagtanto. Oo nga pala. Ang di pa ito, ang kumpletong bersyon. Ang mga resipeng ninakaw ni Cora ay isang trial version pa lang. Hindi pa niya nalulutas ang problema kung paano mapapanatili ang lasa kapag maramihan na ang luto. Ang tunay na sikreto, ang huling sangkap, ay nasa isipan at mga daliri lamang ni Elena. Paolo, kahit gaano mo pa pag-aralan ang librong yan, hinding-hindi mo makukuha ang tunay na lasa ng luto ni inay. Ang peke, palaging mabubuking. Habang hawak ang kutsilyo, naramdaman ni Elena ang katiyakan ng kanyang pagkapanalo. Sa mga sandaling iyon, si Cora ay nagpaplano na ng kanyang huli at pinakamasamang balak. Wala nang atrasan to. Sunugin natin ang restaurant ng babaeng yon para maging abo ang lahat. Ang nakakakilabot na bulong ni Cora ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid. Ang pagbilang patungo sa kanilang kapahamakan ay nagsimula na. Sa loob ng modernong kusina na inihanda ni Don Ricardo, nakahanap si Elena ng kapayapaan. Walang ingay mula sa labas, tanging siya at ang kanyang pagluluto ang naroon. Araw-araw, paulit-ulit niyang niluluto ang parehong pagkain. Sinusukat ang temperatura ng sabaw hanggang sa huling decimal point at ang oras ng pagpapakulo hanggang sa huling segundo. Hindi ito simpleng pagsasanay. Ito ay isang banal na ritual upang buhayin ang alaala ng mainit na lasa ng kanyang ina at dalhin ito sa mas mataas na antas. Isang gabi, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ng kanyang ina noong bata pa siya. Inay, bakit po pareho lang naman tayong gumagamit ng sampalok pero mas masarap po ang sinigang ninyo? Kasi, anak, may sikreto si inay. Ang pampalasa, pagmamahal, at sa huli, isang kurot nito. Ang ipinakita ng kanyang ina ay parang ordinaryong giniling na sangkap. Ngunit hindi ito ordinaryo. Ito ay isang espesyal na uri ng sun-dried na sampalok na mula pa sa isang lumang supplier sa Batangas na hinaluan ng kaunting pinulbos na batuan at sinangag na bigas. Iyon ang huling kurot na nagpapalabas ng lahat ng lasa ng mga sangkap at lumilikha ng isang malalim na sarap na hindi kayang gayahin ng iba. Sa recipe book na ninakaw ni Paulo, ang huli at pinakamahalagang hakbang na iyon ay hindi nakasulat.
Naalala niya ang magic powder na iyon ng kanyang ina. Naalala ko na, inay. Napasigaw si Elena. Hindi pa kumpleto ang resipeng iyon. Agad niyang tinawagan ang sekretarya ni Don Ricardo. Sa tulong ng koneksyon ng De Leon Foods, kinabukasan ng umaga, dumating sa kanya ang eksaktong uri ng mga sangkap na ginagamit ng kanyang ina. Maingat niya itong dinikdik at hinalo. Umaasa sa alaala ng kanyang mga daliri. Nang ihalo niya ang isang kurot ng magic powder sa sabaw, isang napakabango at kakaibang amoy ang kumalat sa buong kusina. Nang tikman niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang tunay na lasa ni inay. Hindi, baka mas masarap pa. Ang modernong teknolohiya, pinakamagagandang sangkap, at ang 5 taong pagsisikap ni Elena ay nag-level up sa lasa ng kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang katiyakan. Mananalo ako. Kahit anong gawin nila, ang pusong ito ay hindi nila kayang dungisan. Inay, salamat po. Gagamitin ko po ang tunay ninyong lasa para manalo. Bisperas ng finals, handa na si Elena. Ang kanyang puso ay payapa. Wala nang galit. Tanging ang dalisay na pagnanais na ialay ang buong buhay niya bilang kusinero sa isang plato ng pagkain bukas. Samantala, naghahanda na sina Paolo sa kanilang huling masamang balak. Paolo, pagkatapos ng laban, itapon mo to sa walang hiyang restaurant ni Elena, sabi ni Cora habang inilalapag ang isang galon ng gasolina. Ma, sigurado ka ba dyan? Paano kung mahuli tayo? Nanginginig na tanong ni Paolo. Tanga! Imposibleng manalo ang babaeng yon. Kapag talo na siya at nawawalan ng pag-asa, palabasin nating siya mismo ang sumunog sa sarili niyang restaurant para makuha ang insurance. Di ba? Isang bato? 2 ibon? Hindi na nakatanggi si Paolo. Ang buwan na sumisikat sa kanila ay may nakakatakot na kulay pula. Dumating na ang araw ng Grand Finals. Sa harap ng TV studio, libu-libong tao ang nakapila mula pa madaling araw. Sa dressing room, habang isinusuot ang kanyang puting chef's coat, tinitigan ni Elena ang sarili sa salamin. Kumatok sa pinto si Marco. Miss Elena, kinakabahan ka ba? Huminga ka ng malalim, nakangiting sabi ni Marco. Opo, Sir Marco. Parang lalabas na po ang puso ko sa dibdib ko. Huwag kang mag-alala. May inihanda akong espesyal na VTR. Sa harap ng buong bansa, huhubaran natin sila ng kanilang maskara. Ang katotohanan ang laging mananaig. 1:00 ng hapon, tumunog na ang musika para sa live broadcast. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, lumabas ang host. Pilipinas, magandang hapon! Dumating na ang araw na hinihintay nating lahat. Sino ang tatanghaling pambansang hari ng kusina? Simulan na ang laban. Ang tema para sa finals. Ang pinakamahalagang lasa sa buhay! Sa hudyat, tumakbo si Paolo papunta sa pantry. Kinuha niya ang caviar, foie gras, at black truffle, mga mamahaling sangkap na binili sa perang inutang ni Cora. Samantala, si Elena ay dahan-dahang naglakad. Ang kinuha niya ay mga sariwang gulay at isang maliit na bote ng gawang bahay na patis ng kanyang ina. Nagsimula na ang 2 oras na laban. Nanginginig ang mga kamay ni Paolo sa sobrang kaba. Natapon niya ang asin at namuti ang kanyang lamesa. Buwisit! Bakit ba ganito? Sa unahan, napasigaw si Cora. Paolo! Kaya mo yan! Sinaway siya ng isang staff. Si Elena naman ay kalmado. Ang tunog ng kanyang kutsilyo ay parang musika. Hiniwa niya ang lahat ng gulay sa perpektong sukat. Maya-maya, isang napakabango at pamilyar na amoy ang kumalat sa buong studio. Ang mga hurado ay napapasinghot. Ang bango. Parang nasa probinsya ako. 1 oras na ang nakalipas. Halos mabaliw na si Paolo sa pag-aalala.
Sinubukan niyang gawing maganda ang kanyang presentasyon, ngunit nasira lang niya ito. Ang luto ni Elena naman ay dahan-dahan ngunit tiyak na natatapos. Isang kumukulong sinigang, isang makintab na adobong kangkong, at isang golden brown na escabeche. At sa huli, isang kanin na may tutong. Tapos na ang 2 oras. Oras na ng paghuhusga, ngunit biglang namatay ang lahat ng ilaw at isang video ang lumabas sa malaking screen. Bago ang paghuhusga, panoorin muna natin ang isang espesyal na VTR sa mga salitang iyon. Namutla sina Cora at Paulo. Ipinakita sa screen ang security footage kung saan ninanakaw ni Cora ang recipe book. Hindi! Hindi ako yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Cora. Sumunod, ang video kung saan sinusuhulan ni Paulo ang dating empleyado ni Elena. Doblehin ko ang sahod mo, iwanan mo lang siya, kailangang malugi ang restaurant na yon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Paulo. Naghiyawan ang mga tao sa galit. Hindi totoo yan. Pinagtutulungan niyo ako. Sigaw ni Paulo. Malamig siyang tinitigan ng host. Mr. De Leon, maaari mo bang ipaliwanag? Hindi ba ikaw ang nasa video? Hindi makapagsalita si Paulo. At ang huling dagok. Ang audio recording ng kanilang plano na sunugin ang kainan. Wala na silang takas. Mula sa gilid, lumabas ang mga pulis. Lumapit sila kina Paulo at Cora at pinusasan sila. Wag! Wala akong kasalanan! Bitawan niyo ako! Ang kanilang mga sigaw ay walang saysay. Ang peking pagkain ay inalis sa lamesa nang hindi man lang tinitikman. At sa wakas, inihain ang luto ni Elena. Nang humigop ang mga hurado ng sabaw, nagbago ang kanilang mga mukha. Nanlaki ang kanilang mga mata. At matapos ang ilang sandali, isang hurado ang nanginginig na nagsalita. Hindi ito pagkain, gamot ito para sa kaluluwa. Sunod-sunod na tumayo ang mga hurado at pinalakpakan si Elena. Ang pinakakilalang food critic ay itinaas ang isang gintong card perfect score. Sumunod ang iba pa, ang nagwagi. Si Elena! Kasabay ng sigaw ng host, umulan ng gintong confetti. Hindi makapaniwala si Elena habang yakap-yakap ang tropeyo. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat po! Tinulungan po ako ng nanay ko mula sa langit. Habang kinakaladkad ng mga pulis sina Paulo at Cora, nagsalita si Elena. Ang mga taong nagsabing manloloko ako at gustong kunin ang lahat sa akin. Sila pa ang nagpatatag sa akin. Ang katapatan ay hinding-hindi matatalo ng kasinungalingan. At ngayon, napatunayan ko iyon dito. Itinaas ni Elena ang kanyang tropeyo. Tumayo ang lahat at binigyan siya ng pinakamainit na palakpak. Sa likod ng entablado, naghihintay si Don Ricardo. Magaling Elena, hindi ako nagkamali sa iyo. Niyakap niya si Elena na parang isang ama. Sa dibdib niya, humagulgol si Elena na parang isang bata. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng kagalakan at kalayaan. Ang peking kainan ay gumuho. At ngayon, isang tunay at mainit na kusina ang muling sisindihan ni Elena. 1 taon na ang nakalipas. Malaki ang ipinagbago ng buhay ni Elena. Sina Paulo at Cora ay nahatulan ng pagkakakulong. Ang kusina ni Elena, sa tulong ng De Leon Foods, ay mas gumanda pa. Laging puno ang reservation hanggang 3 buwan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Itinatag niya ang Pag-asa sa Kusina Academy, isang paaralan na nagtuturo ng pagluluto at pagnenegosyo sa mga babaeng gustong magsimula muli ng libre. Ang pagluluto ay hindi lang pambusog ng tiyan. Ang pagmamahal sa taong kakain ang pinakamasarap na sikretong sangkap. Ang kanyang gawain ay nakakuha ng pansin sa buong mundo at naging cover pa siya ng isang international business magazine. Sa isang maaraw na hapon, sa graduation ng unang batch ng kanyang akademya, sa tabi ng nakangiting si Elena, laging nandoon si Marco. Ang kanilang relasyon ay lumalim na. Elena, para kang araw.
Laging may mga taong naaakit sa'yo, sabi ni Marco. Sir Marco, ngayon ko lang naintindihan, ang pinakamasarap na pagkain sa buhay ay hindi yung inihahanda para sa'yo, kundi yung hinaharap na ikaw mismo ang lumilikha. Ang lugar kung saan nakatayo dati ang pekeng kainan ay isa na ngayong maliit na parke para sa mga bata. Ang kanilang masayang tawanan ay naririnig hanggang sa kusina ni Elena. Sa tunog na iyon, patuloy siyang nagluluto. Ang pagmamahal na pamana ng kanyang ina at ang katatagang natutunan niya sa mga pagsubok ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay gumagawa ng pagkaing hindi lang pagkain, kundi liwanag ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Marco pauwi, isang kabilugan ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanila. Sir Marco, pakinggan mo ang susunod kong pangarap, ang punuin ng mainit na ngiti, ang bawat malungkot na hapagkainan sa buong Pilipinas. Yan ang bago kong pangarap. Ang mukha ni Elena ay puno ng tiwala at pag-asa. Ang kanyang laban ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na buhay ay ngayon pa lang nagsisimula. Mula sa mga guho ng isang pekeng kainan, itinayo niya ang isang tunay, mainit at matatag na hapag. Ito ang maningning na hinaharap na siya mismo ang lumikha.